Hello po, mga kapatid at magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon. Sa anumang panig po kayo ng mundo naroroon mga kapatid at saan man po kayong dako ng Pilipinas naroroon. Meron po akong mga kapatid na nakausap after noong isang kapatid na popular. Ah, After naming mag-usap siguro merong 2 oras, merong grupo ng mga kapatid na naman pong kausap ko from Europe. Europe naman po. Ah, Meron po silang mga sinasabi na, yun nga, na Bra JR, ano po? Ah, Salamat sa Diyos at lumitaw po kayo dahil ang dami na rin po naming mga question, sabi po ng mga kapatid. Na kagaya po niyan, wala po talagang katapusan yung pa-target. Bakit ganon? Ginagawa nilang gatasan yung mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, the reason why yung mga kapatid, tayo, nasa Pilipinas ka, nasa abroad ka, ang rason kaya tayo naghahanap buhay para sa pamilya natin. Tapos itong impactong Daniel Rason na to na walang kabusugan sa pera, hoy Daniel Rason, mahiya ka naman sa sarili mo. Napaka demonyo mo. Biro mo pupunta ka sa mga lugar ng mga kapatid sa abroad. Kung pagserbisyohan ka, para kang daig mo pa yung hari ng Ehipto. Daig mo pa si Paraon. Samantalang si Brother Eli, siya mismo ang nagsasaludar sa mga kapatid. Walang yaka, Daniel Rason. Tapos yung mga kapatid ngayon na nanonood ng ng mga video ko, nire-red tag, hello po, Sis Ruby Castillo. Sis Ruby Castillo, nakasama ko po ito sa Vietnam, sa lokal ng Vietnam. Good morning po. Napakawalang yamo, Daniel Rason. Biruin mo, magsasaludar yung mga kapatid. Magpapahanap pa kayo ng organic na toothpaste, organic na toothbrush. Dapat sa inyo ilibing na para maging organic na rin kayo. Napakawalang niya ninyo. Kinukuba nyo yung mga kapatid. Samantalang yung mga totoong apostol, sabi ni Apostol San Pablo, hindi namin inahanap ang inyo kundi kayo. Hindi kami magiging pabigat sa inyo. Ang lalaki ng mga patarget ninyo. Ito lang po mga kapatid. Nagkakaroon ng internet problem na naman. Ito lang po, pagkatapos ko pong makausap yung isang famous na kapatid. Famous po siya. Basta famous po siya. Yun lang po muna ang masasabi ko. 2 oras mahigit po yata kami magkausap. Sabi niya, brother, mag-usap ulit tayo bukas. Sabi niya ganyan. Matulog ka muna. Hindi naman po ako natulog after naming mag-usap. Meron nag-chat naman sa akin. 2 pong kapatid na nasa Europe. So, abang chinachat ko yung isa, chinachat ko din yung kabila. Tapos, biglang sabi ko dun sa isang kapatid, pwede po tayong mag-call. Actually, dun sa 2 kapatid na yun na nasa Europe, pwede po tayong mag-call para po para hindi na rin po tayo mahirapang mag-type, sabi kong ganyan. Biglang tumawag itong isang kapatid. Tapos, di nag-uusap na kami, saglit lang po ha, sabi kong ganyan. I-add ko lang po para group call na lang po tayo, sabi kong ganyan. So ayun, mahigit 1 oras lang din yata kaming nag-usap ng mga kapatid sa Europe.
Ganun din po ang sinasabi. Ano po, Brad JR, sabing ganyan, totoo po yung mga sinasabi po ninyo, kami rin po umaaray na. Umaaray na kami sa walang katapusang patarget. Bakit meron ba kayong pinatago sa mga kapatid? Hoy, ikaw, sanikatan, inuhoy kita. Sino ka ba para anuhin mo yung mga kapatid? Yung mga apostol sa Biblia, sabi ni San Pablo, ito ang ikatlong na pagparian ko sa inyo. Hindi ako magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi namin hinahanap ang inyo kundi kayo. Yung mga tunay na apostol, mga tunay na lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos, hindi sila nagiging pasanin ng mga kapatid. Anong mo? May pinatago ka bang pera sa mga kapatid, sanikatan? Ang kapal ng mukha mo, ha? Biruin mo, darating lang si Daniel Rason sa Europe. Talagang saludar pang hari. Sabi ko nga doon sa mga kapatid, kasi nakapag sila nakapag Brazil sila Nakita namin si Brad Eli, Brad Badong, siya mismo ang nagsasaludar sa mga kapatid, siya mismo ang nagluluto ng pagkain namin noong bumisita kami sa Brazil. Samantalang itong si Daniel Rason, siya na nga lang yung pinagluluto, tapos hindi pa niya ma-appreciate yung ihahanda mo. Kaya ganun po mga kapatid na pinutol ko na nga lang po yung usapan namin. Sabi ko, sige po, bago po ako matulog, magla-live po muna ako para mabanggit ko po itong ganitong mga bagay, mga kapatid. Sabi ko doon sa mga kapatid na kausap ko. Sabi ni Brother Rocky Roadster Dizon, 1,500 Canadian dollar nga raw po dito sa Canada per kapatid. Magkano po yun in peso? Biruin mo, Daniel Rason, napakawalang hiya mo. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang maipapayo ko lang po sa inyo, ang sabi po ng Biblia, anumang hindi sa pananampalataya kasalanan. Sabihin niyo po pagka po tinutukahan po nila kayo. Di po ba sabi sa Biblia, anumang hindi sa pananampalataya kasalanan? Kaya wag niyo po kaming pipilitin. Bakit? Dahil ang nakasulat sa Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Wag niyo po kaming didiktahan. Nakasulat sa Biblia ayon sa pasya ng puso. Pagka dinidiktahan niyo po kami, labag na po yan sa Biblia. Ganun po ang sagot niyo. Yung worker nga raw dito, sabi sa lokal na sa mga kapatid, mag-double job para may maibigay. Kaya po mga kapatid, sabi ko nga dun sa mga kapatid na kausap ko kanina, bago ako mag-live, na mga grupo po yun ng mga kapatid na taga-Europe. Sabi ko nga po sa kanila, isa-shoutout ko po kayo ha. Sabi nung mga kapatid, ay wag mo na. Hindi po, joke lang po, sabi ko. Manunood po yun after nung live ko. Tapos, ano pa ba? Sabi nila, paano ba? Nawala ako dun Sabi ni Brad, ni Brad Rocky Dizon, yung worker nga raw dito, sabi, sa lokal, sa mga kapatid, mag-double job para may maibigay. Alam niyo po mga kapatid, unbiblical po yan. Tapos sasabihin nila ni Daniel Rason na tayo ang Antikristo. Kayo ang Antikristo. Bakit? Kalaban kayo ng aral ni Kristo at ng mga apostol. Ano bang aral ni Kristo? Ang aral ni Kristo, sabi niya, sa lahat ng nagsipaghulog sa kabangyaman, bukod tangi itong dukhang babaeng bao na ito. Bakit? Sapagkat iniabuloy niya yung kanyang buong
ikabubuhay. Alam niyo po, hindi po natin po pwede kasing sukatin yung buong ikabubuhay ng isang tao. Alam niyo po ba, merong mga tao na 5 piso lang buong ikabubuhay niya na yon for the day. Minsan nga, 10 piso lang. So, you cannot define, we cannot define or quantify yung buong ikabubuhay ng isang kapatid. Tapos ikaw, Daniel Rason, sasabihin mo na yun bang inyabuloy mo nakapagpatayo o makakapagpatayo man lang ng isang poste ng La Verdad? How dare you, Daniel Rason? Nasabihin mo yan sa kapatid. Talagang kalaban ka ni Kristo, Daniel Rason. Tapos, nasaan sa Biblia yung mga patarget na yan? Ang utos ng Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Bakit? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Pagka pala nagbibigay ka, hindi ka naman masaya, hindi ka iibigin ng Diyos. Ganyan ang nangyayari ngayon sa mga kapatid. Ano na lang sila, napipilitan na lang sila. Kaya ganun po mga kapatid, sana po mga kapatid, sabi ko nga po sa mga kapatid, ayun. Sabi ko nga po sa mga kapatid, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Wag po tayong mawawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ito pong si Daniel Rason, mga kapatid, inaalis niya po yung pananampalataya ng mga tao, ng mga kapatid sa Diyos. Bakit? Ayan po yung ginagawa niya. He is promoting chaos. He is promoting pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi. Sabi ni Brother Wally Billones, shout out Brad Toby, Brad Jello, Brad Ray, and Sis Angela from Brother Wally Billones. Yan po yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Sana po mga kapatid, magtulong-tulong po tayo para yung mga kapatid po natin na nabe-brainwash, maliwanagan, mga kapatid. May awa po ang Diyos, mga kapatid. Sabi nga po sa Biblia, dumarating ang araw at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Wala po tayong ngayon hindi po tayo nakakapag sa bagay itong ginagawa po natin ngayon. Pagkakatipon po ito, mga kapatid. Pagkakatipon po ito na meron tayong pinag-uusapan na mahalaga patungkol sa ating pong pananampalataya. Biruin nyo po sa loob ng isang araw, minimum ng live ko dalawang beses, mga kapatid. So, wala man po tayong kagaya noong ginagawa natin, nakaugalian natin na pagkakatipon. Ito po, mga kapatid, pagkakatipon po ito. Kagaya nga po nung sinasabi ng ibang mga kapatid. Dumalo ka na ba? Yung pong pagdalo ng mga kapatid po natin ngayon, ito pong panonood po ng video ko, mga kapatid. Hindi po ako nagpapakilala, mga kapatid. Ang sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, po kasi, sabi ko nga po doon sa mga kapatid, parang kailangan ko muna magpahinga. Kaya nag-deactivate po ako ng Facebook. Alam niyo po, hindi rin po ako nakatiis. Nag-install din po ako kaagad. Kasi sabi ko, baka naman sa akin magalit ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia,
Sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti, hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ito po yung mabuting alam ko na gawin, mga kapatid. Para yung mga kapatid na, biruin niyo po, merong kapatid na nag-message sa akin, kahapon yata or kanina. Sabi niya, alam mo Brad Badong, akala ko masama na po akong tao. Kasi yung nararamdaman ko na bakit ganito yung mga naiisip ko, bakit ganito yung nangyayari ngayon. Parang meron akong kinu-question ko na yung 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 sarili ko, sabing ganyan. Bigla po kayong dumating. Doon lang po ako nagkaroon uli ng pag-asa na hindi pala ako masamang tao. Ano pala ito? Espiritong galing sa udyok ng Diyos. Kaya yung pong sinasabi ni Sis Nikki, mga kapatid, nangungusap po talaga ang Diyos sa puso natin. Huwag niyo pong huwag niyong papagmatigasin yung puso ninyo. Sis Luz, alam ko sa puso mo at alam mo yan, Sis Luz, nangungusap ang Diyos sa puso mo na hindi na tama ang reliyon na yan na pinamumunuan ni Daniel Rason. Sis Baby de Jesus, alam ko sa puso mo nangungusap ang Diyos. Mataas ang pagkakilala ko po sa inyo dahil kung naging lalaki lang po kayo, baka KNP rin po kayo. Itong si Sis Luz at saka si Sis Baby de Jesus. Huwag niyo pong papagmatigasin ang inyong puso dahil sa pakinabang, dahil sa takot kay Daniel Rason. Bakit kayo matatakot sa tao? Ang sabi nga ng mga kapatid, Brad Badong, mag-iingat ka diyan sa kinakain mo. Baka baka lagyan ng lason yan. Sabi ko, alam mo brother, alam nyo sister, marami pong nagme-message sa akin, mag-iingat daw ako sa pagkain ko dito. Sabi ko, nakahanda na po ako dyan. Nakahanda na po ako dyan. Kasi ang Kristo nga, pinatay, pinako sa krus. Yun, nilason lang naman ako eh. So, hindi ganun kapait na kamatayan. Sabi nung mga kapatid, wag muna brother kasi marami pang mga kapatid na na kawawa ngayon. Alam niyo po mga kapatid, yung mga videos na to, may mga nag-upload naman, okay na po yan mga kapatid. Okay na po yan. At ang masasabi ko lang po mga kapatid, magtibay po tayo doon sa pananampalataya natin. Nag-exit tayo, merong closet, yung pong pananampalataya na tumubo sa puso natin na ang Diyos mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang awa bago tuwing umaga. Huwag po nating iwawala po yun mga kapatid. Kung meron man po tayong na-experience na mga mapapait na karanasan dito sa samahan na pinamumunuan ni Daniel Rason mga kapatid, ipagpasa Diyos po natin. Meron naman pong pangako ang Diyos mga kapatid na buhay na walang hanggan. Kaya yung pong mga kapatid na inaaway ng pamilya, ng kaibigan, okay lang po yun mga kapatid. Sa totoo lang, sabi ko nga po dun sa mga kapatid na kausap po kanina at saka kahapon, sa totoo lang naawa po ako dito sa kasama ko kay si Stella. Bakit po? Hindi niya po alam yung kanyang kinakampihan. Kasi po, mga kapatid, po pwedeng, basta marami pong mga bagay na na hindi ko po alam bakit wala naman akong pinakitang masama. Ganun. Sabi ko nga po doon sa mga kapatid na nakakausap ko, wala kasi silang maipukol sa akin. So, ang last resort nila is yung connected sa akin dito.
So, yun, sinisiraan ako. Wala naman po akong ano, kung talagang hindi na ako para dito, ang Diyos naman po gagawa po yan ng paraan. So, ang gusto ko lang pong ibahagi sa inyo mga kapatid, sana po mga kapatid, yung mga kapatid natin na nasa Broccoli TV, yung mga kapatid natin na nasa ibang mga platform, kung ano man po yung mga differences natin mga kapatid, sana wag maiwala sa inyong mga pagkatao yung idea na meron talagang Diyos. Meron talagang Diyos, hindi po pwedeng walang Diyos. Yung pagkakalikha lang po natin ng Diyos sa atin, sobrang napakatalino nung gumawa. Biro mo nung po merong bisita dito na scientist na mag-asawa na ayaw pong maniwalang may Diyos. Sabi ko, scientist kayo, ayaw niyong maniwalang may Diyos? Kasi hindi daw po nila nakikita. O tatanungin ko kayo, scientist kayo, di ba? Yung oxygen ba, nakikita niyo ba? Hindi daw. O ba't kayo naniniwalang may oxygen? Dahil because we we breathe. Kaya tayo buhay, sabing ganyan. Yun ba matibay na evidence na ba yon para sa inyo? Sabi kong ganyan. Alam nyo, scientist kayo, dapat maging factual kayo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example, sabi ko. Meron silang baso. Ano ito? Sabi kong ganyan. Baso. Ano yun nasa baso? Water. What is the composition of water according to science? Hydrogen and oxygen daw. Mali. Scientist kayo, di ba? Sabi kong ganyan sa kanila. Dapat precise kayo. H2O yun, di ba? Sabi kong ganyan. Oo nga. So, ito, tingnan nyo lang yung pagkakalika ng Diyos sa tao. Hindi po pwedeng accident. Di ba? Yun yung nyo, paniwala nyo, accident lang ang lahat. O bakit kung accident lang ang lahat? Subukan nyo nga yung mata ninyo, ilagay ninyo sa tuktok ng ulo ninyo. O kaya yung ilong ninyo, ilagay sa tabi ng puwet. Gusto nyo ba yon? Kaya, nung maghiwa-hiwalay kami, nung umalis sila, nga no, sabing ganyan. Yes, sabi ko, it is a wise decision to still believe in the existence of a supreme being regardless of your religion. Yun po yung sinasabi ko sa mga nakakausap ko dito. Pero, noong pong una, talagang binabandila ko po yung religion po natin. Ngayon po, alam niyo po mga kapatid, nakakahiya po yung religion na yan. Yung MCGI na pinamumunuan ni Daniel Rason, pero yung pong iglesia ng Diyos na sinampalatayanan po natin pare-pareho na ipinangaral ni Brother Eli, kung meron man pong mga mali, siguro minimal lang. Kung meron mang mga nagawang pagkakamali si Brother Eli, minimal lang. Katunayang tama yung aral na ipinangaral ni Brother Eli. Tayo po ang mga saksi, mga kapatid, na naging mabuti po tayong tao. Ngayon, kung meron mang mga ibang mga tao na mga kapatid natin na merong mga personal issues kay Brother Eli, sabi ko nga, kung ano yung issue nyo, valid yan. Issue nyo yan eh. As for me, sabi nga ni Brad CJ, wala kang utang na loob. Pagka ginawa ka na mabuti, hindi mo susuklian yung kabutihang ginawa ng isang tao. Si Brother Eli walang ginawang masama sa akin. Sabi ni Brad CJ. Ganon din po sa akin mga kapatid. Kaya nga, alam nyo po, si Brother Eli, pinagtatanggol niya po kami. Pagka po inaapi kami noong magulang ni Daniel Rason, mga kapatid. Alam po ni Brother Eli yung kalagayan po namin. So, ganun lang po ang masasabi ko po ngayon mga kapatid na sana po manghawak po tayo
doon sa pagkakilala sa Diyos na sinampalatayanan natin na ang Diyos gusto niya lahat ng tao maligtas, mga kapatid. At ang Diyos po hindi po nagtatangi ng tao. Nagkamali ka, bumalikwas ka kapatid. Ang Diyos hindi naman malupit kagaya ni Daniel Rason. Yung Diyos ni Daniel Rason, napakalupit. Sobrang lupit, mga kapatid. Ang Diyos na ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawang tao, ibigin ninyo ang inyong kaaway, ipanalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Kaya ganun po ang isabuhay natin. Sabi po nila, sila po yung maliligtas, maimpyerno daw po tayo, antikristo daw po tayo. Claiming is one thing, but proving is another thing. As for us, na mga nag-exit at mga closets, we know the truth and we feel the truth inside our heart. Yun lang po ang masasabi ko po ngayon, mga kapatid. 10:42 PM na po dito po sa lugar ko. Kahapon, 3 gabi na po akong halos walang tulog, mga kapatid. Dahil doon dumating po yung actually hindi lang dahil doon dumating yung anak ng boss ko. Ever since nag-start po itong ganitong pangyayari, alam niyo po, mga kapatid, pag umihi po ako ng madaling araw, chinek ko yung cellphone ko. Hindi po pwedeng hindi ko po sagutin yung ng kapatid. Kasi nakakakonsensya, mga kapatid. Si Brad Eli kasi ganun po nung nabubuhay. Pinakamatagal na makaka-receive ka ng reply is 8 hours sa personal experience ko po. Kaya ang ko po, mga kapatid, huwag po tayong titigil na manalangin na sana hipuin ng Diyos yung mga KNP. Ako nga po noon, pinapanalangin ko, sana hipuin ng Diyos yung puso ni Brad Daniel. Kaya lang, nagmamatigas po siya, kaya hindi ko na po siya kayang tawaging Brad, mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna, mga kapatid. Nahihilo na pala ako. Pinagpapawisan na ako ng malamig. At muli po, mga kapatid, salamat po sa Diyos at sana po ipakisama niyo po ako sa inyong mga panalangin. At muli, ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Ama ang maghari sa ating mga puso. Amen.